Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Kung ayaw nyo ng cooking and sugar coating, ito ang YouTube channel nyo. Okay, kumusta po kayong lahat mga kaibigan? How are you? Well, magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ako po ang inyong coach Snow Badwa at syempre, eto na naman po tayo sa ating No Cooking Show program. Matagal-tagal po tayong nawala, no? Dahil alam nyo naman ho, medyo na-busy ho tayo dun sa ating snow limits. At bukod po doon, ay tayo po ay medyo nagpagamot lang ako. Wala ako kasi padurog ng gout. Kaya ayan, no? So kinailangan ho nating gumamit, no? At humingi ng tulong at payo sa mga mahuhusay po nating mga espesyalista. Wag ko kayong alis, Boss Dodo Katukutan coming your way. Titan Ultra Challenge. Matigas ka pa sa hamon. Okay, punta na mo tayo sa ating programa, Boss Dodo. Kumusta ka? Hoy! Na-miss kita ng todo, Boss Dodo. How are you? Ha? Boss Okay Dodo? naman, ikaw? Magandang gabi. Eto, matagal kitang na-miss, boss, ha? Tagal natin hindi nagsama, alos 2 linggo. Tapos, na-break na natin yung 5 weeks na tuloy-tuloy tayo nagsasama-sama dahil doon sa... Yun nga, nagkasakit tayo last week, so tinigil muna natin pansamantala yung ating snow limits. Pero boss, pag natuloy ba yun, game ka pa rin, boss Do? Siyempre. Ikaw pa, basta kasama kita, pagi. Hindi, tsaka papalitan yung pangalan, boss, eh. Iba na ang gagawin pangalan, boss. Alam mo kung ano na? Ano? Snow Fear. Oh, Ah, mas maganda rin yun ah. Oh, ano ba sa Tagalog yung snow? Niebe. Yeah, boss. Eh, yung fear. Oh, ano? Lalo, takot. Ba? Oo nga, ano. Di ba? Naisip mo pa yun? Yung mga fans na nag-suggestion, boss. Alam mo naman tayo, hindi tayo nag-aagaw ng credit. Pero, Oo nga, ano. eto na, boss. Ang galing ng mga ano natin. Oh, magaling yung mga viewers natin, boss, eh. No? Talagang interactive sila. Pero ito na, boss, pag-usapan natin unang-una. Itong sigalot sa Volleyball Federation natin, ano, paano ito mapuputol, although tumigil na nga, no? Although matapos magsalita si Gia de Guzman the other day, na siguro mga 3 days, 4 days ago, no, nagsalita siya na seldom lang daw siya nagbabanggit tungkol dito, but she aired her frustrations, no, as well as yung kanyang opposition doon sa pinaplano ng PNBF. Pero ikaw, boss, sa personal note mo and how you have been monitoring yung sports at sabi mo nga kanina, no, 80s pa lang, 90s pa lang, tinututukan na natin yung volleyball, no? So alam na natin yung mga pumalpak at mga hindi. So sa yung perspective, how would you assess or how are you looking at the situation ngayon, boss? I can understand the frustration of, not only of the players but also the fans. Kasi we were all expecting to hear a great program being laid down by the new leadership of the PNBF, di ba? Dahil ano yan, fresh start, so dapat maraming ideas na maganda,
and reconciliatory, and then at the same time, mas kailangan dapat mas inclusive, di ba? Dapat by inclusive, I mean, lahat ng stakeholders dapat pakinggan and isama sa programa. And when I say stakeholders, number one siya, yung mga players, di ba? Yun ang yun ang importante. But unfortunately, bungad sa atin, may narinig tayong di ba? Proposal for a last draft, di ba? A last draft na supposedly sasama sa PBL draft, and lahat ng doon, the PNBF will have first crack on any of the players that they like na ilalagay sa pool. Ilalagay sa a last pool and made to sign a contract, at least a 2-year contract. And during those 2 years, hindi sila hindi sila papayagang maglaro sa club team or for any other team for that matter. Diba? Right off the bat, marami na red flag, di ba? Marami na red flag. Una, yung mga players will not be given a choice, di ba? Pag kinuha ka ng alas, wala kang magagawa. So, in essence, you can say no, di ba? Number 2, nakita natin yan sa PBA at saka sa Gilas, eh. Di ba? Sa Gilas pa lang, naalala mo ba yung Gilas draft? Yeah. Yung Gilas For draft, so many years. Ito, para 2017, 2018, di ba? Yes. Na-disperse. Actually, it's tantamount to saying it's a dispersal draft of the national team. Oo nga but di ba? Pero it was the same thing. Basically, the same thing na sa draft, bibigyan kang first crack at the players. Tapos, ikaw ang bahala sa mga players na to. The players will be on loan to the national team program. Ano nangyari? May nakikita ka pa bang Gilas draft sa PBA ngayon? Wala, di ba? So, wala nang Gilas draft. That means it didn't work. And now, what the new PNBF leadership is saying is like a poor cousin of the Gilas draft program na we all know didn't work, di ba? So paano mo makukuha yung trust and confidence ng mga players, ng mga stakeholders, and most of all, yung mga fans, di ba? Pero ang tanong ko dito, boss, is ano ba talaga yung magandang direksyon dito, no? And mamaya natin isa-isa yan, yung pagsasalitaan ng mga players, which for me is parang awkward kasi not even in men's basketball, boss, seldom na may madinig kang mga player na nagsasalita talaga against the federation, no? Because I'd like to assume that this federation knows exactly what it is doing, di ba? And the fact that ito pong PNBF has a new leadership all the more gives us a breathing room, di ba, boss? Na Yes, makita natin yung mga bagong direksyon na tatakbuhin nito. Okay? Pero sa ngayon, boss, ano yung magandang format dito? How are we going to consider this? Kasi ako, may mga nakausap ako mga teams from the PVL at sinasabi nila na this is just an indirect way of the PNBF saying na magpapalit na tayo ng mga young blood, no? Uh-huh. Which, according to them, no? Yan yung rason. Kaya nagmamaktol naman itong mga current pool of Alas Pilipinas players natin. Volleyball po ang pinag-uusapan namin in case ngayon lang po kayo na nakatutok. So ang akin dito, boss, is sana ngayon pa lang yung PNBF, instead of exchanging word wars with the players, wala silang panalo doon, boss eh. Yan yung kinasama ng loob ng PNBF eh. Kasi ginamit nyo yung social media account nyo, natural may fans kayo. Natural gulpi kami. Diba? Pero ang paliwanag ng PNBF, base sa mga nakausap ko, boss, is gusto lang nilang mag-inject ng mga bagong players, gusto na nilang magpangalan ng mga bagong manlalaro dyan, and then eventually, ito na yung bubuo dyan, and tinanong ko, ba't tatanggalin nyo na ba? Sa ngayon, hindi pa. Pagpunta namin sa Kandon, meron yata silang Champions League, boss eh. No, isasabak pa rin nila yung same core na yan ng mga Alas players natin. But eventually, dyan napapasok yung mga bago, boss, yung mga dinala namin sa Asia Youth Games, sila Cerneche, Almendralejo, no, dyan na napapasok itong mga bago na to. At bukod doon, ang ipinagtataka ko, if kung nagagalit yung mga players sa PNBF, boss, it goes to show nagagalit po sila sa PVL. Kasi boss, whether we like it or not, the PNBF is also the PVL. Tama ba ako, boss? Kasi ang presidente yan ngayon, dating hepe ng PVL. Boss, anong tingin mo? Actually,
by now, si Tony Boyliao, I don't remember him heading the PBL. Isa sa mga incorporators ng PBL, I know, but we all know na ang head ng PBL from the time it existed was Ricky Palou. Palu. And Oo, hindi si Shakey's Billy. Moying, buta yan ang mga June Bernardino. Alam mo ba kung sino ba yung ibang mga kasama dyan? Norman Black, board member ng board member ng board ng PBL si Norman. Kasi yun yung board na ginawa ni June Bernardino during the time na gusto niyang tulungan makabangon muli yung volleyball, di ba? And from what I know, Tony Boyliao was never a major mover of the PBL. Pero siya yung isa sa mga dyan. Now, when you say na Snow, I understand na gusto mo rin ng changes do sa PNBF, and you think na yung bagong pool would be the way to go, na medyo pool na of young players na exclusive sa ALAS, then well and good. Okay yan. Diba? But ang problema kasi niyan, Snow, hindi hindi sustainable eh. Hindi sustainable. I tell you, from ang huli kong nakitang program na ganyan na nag-succeed for a long time was the NCC of di ba, of the late ambassador Danding Coangco. After that, wala na because you know why? Nagbago na yung landscape ng volleyball and basketball, di ba? Nagkaroon na ng PBA, di ba? Naging professional na yung PBA, and alam mo naman yung nagbabago yung hangin politically sa bansa natin. So every now and then, magbabago yung landscape. Ang pinakamagandang magandang approach diyan is a program na suportado lahat ng mga stakeholders. By stakeholders, I mean the schools, the PBL, or any other league for that matter, and most of all, yung players, di ba? And right now, nakikita natin? May nag-o-push yan, so that tells you right off that system won't work. Okay, so yung mga viewers natin, okay na po ba yung audio ko? Kasi kami lang first time namin. Alam mo boss, 2 linggo lang tayo nawala. Ang dami nang na-update ng mga apps. Na iba na nga yung tsura nitong ginagamit ko OBS eh. Pero yung mga viewers namin, okay na po ba yung audio ko? Ayan, mahina raw yung audio ko kanina. Pero sagad na to eh. Nakasaksak naman yung mic. Oo nga eh. Okay. Kanina medyo mahinan. I think it's better now. Okay. Okay, anyway. So, eto na boss. So, sa ngayon, anong win-win solution natin for this particular problem ngayon? And nakikita mo ba na makaka-epekto ito sa moral ng national team? Makaka-epekto ito dun sa trust and confidence ng mga fans sa national pool? Alam mo, wala paging mas maganda na program kaysa doon sa isang national team na suportado ng mga the PBL, its team owners, and most of all the players. And what would that be? Kasi, first of all, we have to consider na yung international volleyball schedule is very different from basketball, baseball, or any other sport. Yung yung international window niyan, di ba? May mga international window tayo sa Gilas, di ba? Na every 2 weeks or every 3 months, every 2 months, di ba? Ito 6 months eh. 6 months yung window ng national team. Meaning, in those 6 months, hindi makakapaglaro yung mga national players with their mother teams. So, makikita mo na kagad, na yun, that's already a red flag. Kasi, itong mga teams na nagpapasweldo sa mga players at nagpapagamot pag na-injure yan, agrabyado na kagad. Kasi binabayaran mo na whole year, kung napapakinabangan mo lang ng half the time, hindi ba, yun, di ba? Hindi ba unfair sa mga team owners, di ba? Then, nandun ka rin sa mga players, di ba? Sabihin mong lagay mo sa pool yan. O sabihin mo na, nakakuha ka ng 12 batang mga players, lagay mo sa pool yan. Pag 6 months maglalaro sila ng national team, after 6 months na sila pupunta. Hindi makakalaro, di ba?
matetenga yan. Matetenga yan. So, may red flag na naman yun. So, there are a lot of problems na basically, hindi masusolusyonan ng isang ano lang eh. In one sitting eh. So you have to really come up with a wide-ranging program and at the same time, addresses all these concerns. And makikita mo lang yan, makukuha mo lang yan through dialogue. Diba? A meaningful dialogue with the stakeholders and the players. Pag nakuha mo yan, then you succeed. Eh, ang problema sa leadership na bago ng PNBF right now, kasalang-salang, walang kinakausap, biglang may proposal na napaka-drastic eh. Okay, ayan. So, ayan, mukhang okay na yung audio ko, ha? Baka sabihin ho ninyo, naglolo ko pa rin. Mas, inoto-off ng OBS yung audio na galing sa akin. Okay. Ayan, okay na. Malinaw na. Ayan. So, boss, ito na. So, talakayin na natin ng mas malalim pa. Tama ba ng mga players magsasalita, boss, regarding this matter? Especially that if one of these players or... Ito, wala naman ako sinasabi. Boss, pinipresent ko lang yung facts. Alam mo naman ako, I'm never blinded by colors, no? So, lalo na kung itong isang player na to has a deep relationship with the former bosses of the PNBF, boss. So, it goes to show na may problema kaya tayo, inaanak daw sa kasal, hindi ba, boss? Ito lang, boss, kaya ako to inile-layout, no? Nilalagay ko lahat, no? Nilalagay ko sa ground para lang mas malalim nating pare-pareho silang matenga ba, boss? Mabenga para, 'di ba, magtigilan na. 'Di ba, instead na mag-ingayan, maghanapan tayo ng solusyon. 'Di ba, boss? So, kung ganoon, boss, mapapasukan ng ganong kulay, boss, syempre, alam naman natin, the former leadership, andyan pa rin yan, eh. Di ba? Andyan pa rin yung pangarap niyan, andyan pa rin yung kumbaga, focus niya na makabawi at makabalik doon sa kanyang dating kaharian. No, I'm not saying galit ako kay Tats Susara, kaibigan nga po natin yan si Tats, no? So, yun lang isa sa mga kulay na nakikita ko rito. Dahil of all people, bakit si Gia na sinasabing inaanak daw sa kasal nitong si Tats? Kaya nagkakaroon ng kulay tuloy. And another thing for Gia, with those being said, ano pa ang babalikan niya ngayon sa national team? Boss. When it comes to Gia, I respect yung mga opinion na I do respect na may mga opinion siya about these things. And I think she's in a very good position to say what's good and what's not for the national team. You know, she's been there, di ba? Ngayon, kung meron mang mga ganyang usapan, I think it's for Gia to explain, di ba? Pero I see a lot of valid points in some of the interviews that Gia raised in those interviews, di ba? Alam mo naman, pero yun nga lang, di ba? Kuminsan, kung may ganung issue pala na then it's for her to explain. Pero boss, is it right for the players to talk about it while they are still actively playing for the national team or for a team at that matter? Boss, kasi ito lang, sa totoo lang mga kaibigan, sa mahabang history po ng sport sa Pilipinas, normally, yung mga atleta po na sinasabi nila na may advocacy ipinaglalaban para sa mga atleta, na ayaw po sa korupsyon, na ayaw na aapi ang mga atleta, na dapat maglatag na ng mas magandang plataforma. Sa bandang huli, sila pa po yung korap pag naupo na eh. Di ba, boss? Ang dami natin experience sa ganyan. Napansin mo, boss? No, ayoko na lang magbanggit, ayokong banggitin ng PSC, ayokong banggitin ng POC, ayokong banggitin ng mga NSA, no, ayokong banggitin ng liga na to, di ba? Pero ang akin lang dito, boss, is tama ba na mga players ang magsalita regarding this matter? Although kanina may nagsalita, sabi ng isang fan, mainam din daw para may boses naman daw yung mga manlalaro natin. Boss Do. Yes, tama. Kasi sila yung naglalagay dyan di ba? But I think ano ang pinakamagandang dyan, solusyon dyan, dapat may players association na yung Correct. Yung PBL Lalo na, lumalaki na sila, no, boss? Malaki na rin ang mga... Laki na, laking liga na. Diba? And we should always realize na the players are the biggest stakeholders of any sport. Diba? And not the team owners, not the league officials, but the players. Diba? So, I think they're well within their rights to express their Pero, I think it would be better para mas maayos if they can form a players
association, and from there they can They will air their represent it. grievances or their opinion about things, and then Yeah. where they want the programs to go, especially yung national team program, di ba? Oo, tsaka represented sila, boss. Then they can map out well kung ano yung mga Yes, yes. communication na ilalabas nila. Dapat nga kasama sila sa dapat nga kasama sila sa board ng PNBF, Oo. di ba? Oo nga, no? I think the biggest problem really here is without any consultations, without any dialogue, and without any Magulo. participation on the part of the players and the teams, nagkaroon ng ganitong programa eh. Ako personally, I was very hopeful when this new leadership came in. Kasi Ako rin. alam mo naman tayo sa spin, di ba? We fight speak for our minds, and sometimes you earn the ire of these officials and di ba? And when we saw a fresh leadership nung PNBF, we were hoping for a fresh start, di ba? By fresh start, we mean a reboot of the program, and hopefully something na more inclusive, di ba? Oo. But Pero ako dito, what happened? Di ba? anyway, ako dito, since fresh start ito for the PNBF, no, under Mr. Tony Boy Liao, no, and then the PNBF is greatly supported by the PVL. Kasi ang isa pang issue rito, boss, is parang ayaw na ng PBL doon sa dating setup na babayaran namin si Dodo katakutan ng 600,000, 700,000 a month. Boss, may ganun sweldo na ha. Tapos Yeah. tatanggap siya ng 100,000 lang. O lang yun ha. Sa national team, sa PNBF. Tapos, ang i-require ng PNBF, 8 months, nasa kanila. Hindi pwedeng gamitin ng team na gumasta. So, yan yung isa sa mga naging reklamo. So, yun naman yung concern Yes. ko for Gia, boss, kasi you're talking against the PNBF when in fact, itong PNBF, as I see it, boss, as I see it, no, hindi ko kilala personally si Mr. Tony Boy Liao, as I see it, boss do, is naghahanap sila ng win-win solution dito. Is one, because sa PBL, yan ang talagang tatakbuhan ng mga players. Hindi nila pwedeng labanan na tapatan yan, boss. So, ergo, nag-release sila ng alas draft, di ba, boss? Na ganyan. Kasi para, wag yung kunin, magamit namin sa national team, ida-draft na lang namin. So, yan siguro yung probably the solution nila. Another thing, is siguro itong PNBF, since they are close, no, sa PVL, no, all the more na mag-usap sila to adjust the schedule. Di ba, boss? Na dapat, parang PBA tayo, mag-a-adjust tayo sa schedule kung ano yung mga may tournaments internationally, yung FIVB. No? Same way with the PBA adjusting dun sa mga FIBA schedules and tournaments. No? Diyan siguro yung magandang simula na gawin ng PNBF dito. And then eventually, magpangalan na sila ng national pool na talagang ito na lang yan. Di ba, boss? Ngayon, yung mga minor tournaments, ito gagamitin natin. O pagka medyo malaki yan, Asian level o Southeast Asia, kailangan nating magpakitang gilas o pwede natin dagdagan ng mga players coming from the PVL. That way, Boss Dodo, hindi tayo at the mercy ng mga PVL teams. Hindi natin maapektuhan yung negosyo ng mga PVL teams. Kasi boss, kung tutuusin, if there is one volleyball league no na nagbibigay ng continuous exposure no and platform para sa mga bago na magpakitang gilas at sumabay sa mga magagaling, that's the PVL. Meron pa bang iba? Locally, internationally, pasok din sila sa standard na yun because they're inviting imports. Di ba, boss? Ang kulang na lang talaga natin is we travel sa iba't ibang area ng Southeast Asia or ng Asia para lumaban doon. Yan na lang yung kulang. Same way na kulang din sa gilas yan. No, but we have to really find ways para maabot natin yan, para mas tumaas yung level natin. Di ba, boss do? Ikaw ano masasabi mo ron, boss do? But I can understand yung gusto nilang need for for a dedicated pool na at any time pwede nilang isabak ko sa liga eh. But I can understand that. Pero you can't come up with such a program without the approval and the cooperation of all the stakeholders involved. Komplikado. Napakalaking undertaking yan eh. Kasi kanina sinasabi mo, pare, di ba? Yung PBA adjusted its schedule for the sake of the Gilas team, di ba? Nang ilang linggo lang. Ilang linggo lang. Oo, di ba? Pero, you have to understand, yung Gilas, yung mga pa-window niya are no more than 2 weeks, di ba?
Puta, 2 weeks in preparation and then 2 games and that's it. Puta, so maximum 3 weeks. Di ba? Malaki lang yung pag nag-FIBA Asia Cup or siguro nag-World Cup sila then titigil na mahaba-haba. Pero you have to understand that yung FIBB calendar, halos 6 months yung international window. Di ba? So, itong mga players na to, pag tinap mo itong mga players na to, lalo na kung nandun sila sa PBL, hindi magagamit ng na 6 months, di ba? There goes the problem. There's the main problem, di ba? Sasabihin mo, may pool na kami nga. So, wag na namin gagalawin yung PBL, di ba? Do you think yung mga stakeholders would agree to that? Do you think the players would be comfortable with that? Ba't di mo tanongin yung mga players? So, ano kayo? Sige, babayaran kayo ng wala kayong club participation. Diyan lang kayo sa alas. Tingin mo ba Papayag sila. papayag yung mga players? Siyempre, hindi. Tingin ba papayag yung mga PBL and their teams na yung the same talent pool where they get their future stars, bigla mong ika-cut off. Alam mo, So, ang sinasabi ko lang, dapat may consensus. Will the PBL teams and the team owners agree and cooperate? Will the players be willing to participate? So, ganyan, kung talagang dyan tayo papunta, na dedicated pool ng young players na will train year-round, it has to be a program na with all the support of the stakeholders. Yun lang ang sinasabi ko, pare. Ito kasing gano'n nila, binungad nila na wala nang dialogue or consultation from the players, with the teams, with the team owners, and with the league itself, di ba? Yun ang mga bumubuhay sa volleyball. UAP, andyan yung PBL, and of course the players, and of course the team owners. Don't forget the team owners, di ba? ako boss, So dapat you have to balance all these things out before you come up with a program on the part of the PNBF, di ba? pero ako boss, ang nadinig ko dito, mag-spearhead yata ng support for the Alas Pilipinas pool, yung babae natin, boss, is the Strong Group Athletics na. Tingin ko humina yung humina yung volume mo ulit. Ayan. So, ang dinig ko dito, boss, is parang mag-spearhead ng Alas Pilipinas development natin, which somehow would be formatted no same nung Gilas 1 natin, boss, is itong strong group na. So, dito magfo-focus kayo yung strong group, no? Yun ang natinig ko, boss, ha? Tapos, tutulungan na lang sila ng mga PVL teams and some other stakeholders like Rebisco, etc., yung mga tumutulong sa national volleyball natin, with the hope na first conquer Southeast Asia and then eventually Asia, which is a gargantuan task. Pero at least, no, we're moving, no, slowly but surely. At ito na lang sana yung kailangan nilang planchahin dito, the relationship with the players and the players' relationship with the PNBF, which eventually is also the team, no, para mas maayos to, kasi ang last na gusto natin mabasa dito, palitan sila na magbabato ng social media, ang lawak ng reach ng mga players, and then sasagot yung PNBF, papatawag ng press. Last week lang yata, nakailang press con tong PNBF, just to lang na masagot. Sa gulo nga nila, they're making Tacho Sara look like a genius, Yung paisa. Okay. So, all the more na mabibigyan mo ng kulay yung person behind all of this. Pero, anyway, kalimutan na muna natin yan, boss. Anyway, parting shot regarding this topic, boss. Parting shot, boss Do. Andun na ako but I think marami na mga dyan Maraming solusyon na sa problema na yan, di ba? May dedicated pool, may yung kamukha nung programa ng team ko na every now and then, maliksi lang yung preparation, di ba? Maraming dyan, di ba? It has to be a program with the full support and with the full support of all the stakeholders involved. Correct. The players. And how do we do that, boss? How do we do that? Dapat dialogue. You can't begin a program without the proper dialogue. But ano ba naman yung lalo na sabi ko nga sa'yo, fresh start. Diba? Ano ba naman yung
Pero ako Kausapin mo siguro, yung mga ako players, dito, boss. kausapin mo mga team owners. Kasi kanina sinasabi mo, SGA is willing to kickstart this program and oversee it. Pero meron kang sinasabing cooperation ng mga team owners na iba, di ba? Oh, that tells you cooperation is still the key here. Oo. Hindi, pero ako, boss, to be fair naman siguro with Mr. Tony Boy Liao, like I said, hindi ko kilala si Mr. Tony Boy Liao, boss. No, kung titignan mo yung phone book ko, wala nga ako number niya. No? Tatsu Sara, may number ako, nakakasama ko, nakakausap ko. Di ba? Alam ko kung nasan ngayon si Tats, alam ko kung kailan siya babalik sa Pilipinas, alam ko kung ilang linggo siya sa Thailand. Di ba? Ang akin dito kasi siguro is, baka nangangapa pa sa Mr. Tony Boy Liao, ang bilis ng mga pangyayari because as we all know, no, nobody expected him to win, no? He was an underdog dun sa nakaraang PNBF election. No, he was able to win it and then eventually nagkaroon tayo ng SEA Games and then tapos eto PVL bagong season na naman. So siguro medyo dun sa kanyang pagmamadali may mga na-overlook siya. And one, yun nga importanteng binabanggit mo, boss, is yung pakikipag-usap doon sa mga stakeholders and the players themselves. No? We should inform them bago tayo humarap sa mga media. So sa PNBF siguro yan ang maganda, boss. Bago kayo humarap sa media, planchahin nyo muna kung ano yung whatever communication ang ilalabas ninyo sa media doon sa mga stakeholders, sa mga players and others involved para hindi po tayo nagkakagulo. Kasi anong nangyayari ngayon, lalo na mga babae kalaban nyo, unlike yung mga PBA players, boss, hindi kikibuyan. Pag mga babae yan, ipaglalaban nila yung katwira nila. So, mainam ipaalam nyo na rin sa kanila. Di ba? Ano ba yung direksyon? Saan kami papunta? Ako na player A, ako player B, player C. Saan ako? Saan ako po pwesto? Dito sa bagong national team na binubuo natin. Will I fight for it? Will I handpick lang ba yung mga players? May tryout ba tayo? May proseso ba tayo? What about those in the provinces na mas maraming mga magagaling? Di ba? Paano natin sila mahahasa? May programa na ba kayo dyan, PNBF? No, kasi sa ngayon, boss, no, kung titignan mo yung mga nagaganap, parang yung ibang mga hindi gaanong alam yung nangyayari, sasabihin, sayang, dapat di na lang nawala si Tats. Ganon eh. Di ba? Yung, ganon Yun ang ayaw natin, di ba? Ako po, personally, more than anyone else, I want this new PNBF leadership to succeed. Because we all know, we've seen red flags in the past pagdating sa Asosasyon ng Volleyball. And nung malaman natin na may bago leadership, we were all for it. And we know, we all wanted to succeed. Diba? Pero hindi ko gusto yung nakikita ko right now. So hopefully, they can get their acts together and push volleyball in the right direction. Diba? That's still my prayer now. Ano lang dito, boss, ako tingin ko dito walang politika to. No? Nagkaroon lang ng miscommunication in between o baka may sumusundot na konting politika, hindi natin alam. Pero on the side of Mr. Liao, tingin ko ano naman siya eh. No? Tingin ko, boss, malinis naman yung kanyang adhikain na pagandahin yung volleyball at baguhin. Hindi, wag siya masyadong wag siya masyadong magpe-press con. Tapos kaya kumuha ng spokesman para to better understand para mai-relay sa tao kung ano yung di ba? Oo. Kung ano yung maganda para sa volleyball. That way, Naging dilema kasi nila doon, boss. Wala silang pantapat doon sa scope o doon sa reach na inaabot ng mga player nila eh. Milyon ng mga followers ito mga to sila. Yan yung siguro yung isa dapat nila maaral. Kailangan nila ng isang media bureau, di ba, na magkukontrol doon sa story, 'di ba? Kailangan ninyo maging active sa inyong mga page, no, PNBF o baka kailangan niyo ng tulong sa pag-manage ng page, ha? Joke lang. 'di ba? 'Di ba, boss? So, that way, napapanood at nakikita ng lahat ng tao yung plano. Anyway, so boss, lipat na tayo sa ibang topic natin. So, ito pag-usapan natin itong next nating issue na tatalakayin sa ating mga topic tonight, boss. So, ito, boss, what do you think of the fight that happened a few days ago between Jalen Johnson of Rain or Shine and then itong si Glenn Cubuntin, boss? Doon sa naging desisyon ng PBA, agree ba kayo doon, boss Doc? Right now, I just got word from the Rain or Shine group na their appeal has been turned down. Inapila kasi nila yung decision kasi feeling ni Coach Cheng and the organization na agrabyado sila sa decision kasi nga
itong import nila, they felt, was only acting in self-defense, kaya siya sumuntok. And parang pag ang sinasabi nila, pag sinuspindi mo to, then you're setting a bad precedent, di ba? Na any team now, since it's a conference with with imports with unlimited na walang height limit, di ba? Any team would now try to to engage with these imports, and if they succeed, but then that would be bad for that would be bad for the league and bad for the game, di ba? And according to coaching, they filed their appeal kaninang hapon, and 3 hours later it was rejected by the PBA Commissioner's Office under the premise na yun nga, yung import mo kasi sumuntok. Diba? Yung import mo. Ikaw pare, what do you think? Medyo I'm caught in between here. Hindi ko alam kung... Ako dito, boss, mali, sumuntok ka, no? Pero mali, na pinabayaan ng mga referee masyado na maging physical yung laro ng dalawa, no? To the point na, ayun, nagkasakitan na nga. Pero alam naman natin, no, na magiging purpose talaga dyan ni Kubuntin is to throw itong si Jalen Johnson off the bus, which nangyari. And may bonus pa, no, for the MVP group. Kasi ang next schedule, boss, ng Rain or Shine ay Meralco Bolts, sister team nila. Di ba, boss? Pasalamat nga po yung PBA, boss. Ang in-schedule ho nila na next na opponent ng Rain or Shine after Token Text is an MVP team member. Hindi ho San Miguel. Otherwise, malalagyan na naman sila ng kulay dyan. Pero ako, ang tingin ko dito, boss, no, kung ako yung tatanungin mo, masyadong magaan yung parusa kay Kubuntin na nagsimula ng gulo. Di ba, boss? Masyado namang unfair yung tinanggalan mo ng import. Kasi tama yung point ni boss ni Coach Yengyao eh. Pag tinanggal mo yung import, binigay mo na yung panalo namin sa kabila. Kasi kung ako po yung commissioner dito, kung ako yung nakaupo, boss kung ako yung nakaupo commissioner, ang gagawin ko dito, papatawan ko ng 500,000 yung import. Pero walang suspension. Alam mo kung bakit, boss? Kumita pa yung liga. Di ba, boss? Yes. At napanghinayang ko pa yung import kasi 1/4 ng sweldo niya ng buwan na yon ang babayaran niya. Napakasakit nun. 'Di ba? Pero yung him depriving him of the capacity to compete alongside his teammates no against an important game, single round robin lang tayo ngayon, 'di ba, boss? So, mas mahirap ito for them, for Rain or Shine kasi buong team ang pinarusahan mo dito ng suspension. Not just ito pong import nila na si Jalen Johnson. So, na alam naman natin, human nature, pag sinuntok ka, susuntok ka, not unless duwag ka. Di ba, boss? Yes. O, kahit naman ito I si think Boss that's the Dodo. point of tama. Kahit naman ito si Boss Dodo sa Cristanto dati. O, pag sinuntok nyo susuntokin ka niyan eh. Di ba? Si Dennis Principe lang yata hindi susuntok. Pag sinuntok mo, tatakbo pa na matulin eh. Di ba? Oo. Di ba? So, ang akin dito is sana pinera nyo na lang yung parusa sa import. Nakinamang pa yung PBA, no? Hindi masyadong masakit for Rain or Shine dahil pwede nilang tulungan bayaran yung 500 na yun o pwedeng pasagot nila sa import. Nakipagsuntukan ka, bahala ka sa buhay mo. Di ba, boss? O, ikaw, sa tingin mo, boss, yung 2 game suspensions and then 1 game suspension, what do you think of this? ang ano kasi dyan, the whole point, ang whole point ni Coach Yeng is, ganun nga eh. Exactly what you're trying to point out, di ba? Pag sinuntok ka, ano magagawin mo, di ba? It's human nature. Ang sabi niya, siyempre, kung sinuntok ka, susuntok ka rin, di ba? So, medyo on that point, I understand his frustrations, di ba? Kasi nga, paano kung, but every single enforcer in that league now, will try to get the goat of the importers. Yung Manut Pero ikaw, Moya. boss, tanongin kita. Kung San Miguel ba to, boss? O baligtad tayo, token text yung import na nakipagsuntukan, tapos si sabihin na natin na si Jonard Clarito, yung kasuntukan, boss? Yung nagsimula ng suntok, tingin mo may suspension to? Boss to? Medyo, medyo... Tapos ito pa, sa bylaws ng PBA, ano ba yung rules natin when it comes to suspension? Nanuntok ba? Clench fist? Ano ba? Wala ako kaming maliwanag eh.
Di ba? Wala nga eh, no? Basta ang laging, ito, Commissioner Willie lagi kitang pinagtatanggol pagka kailangan kita ipagtanggol. Pero ngayon, hindi. Kasi boss, tigilan nyo na ho yung pagsagutin nyo na nakausap ko naman siya, mabait naman siya, nagsusori naman siya, no, nagsisisi naman siya. Hindi ho ganun eh. No? Hindi ho to usapang barbero. Di ba? Ipaliwanag ho ninyo. Nakausap ko si Import, ipinaliwanag ko sa kanya na bagamat physical dito sa PBA, hindi ka dapat nang bibitaw ng suntok. Kung sinuntok ka hanggat maaari, saluhin mo. O, di ba? Walang ganun eh. O, ngayon ang tanong Oo, dito, kung hindi mo ba sumuntok yung Import, no? At tumama ng 2, 3, may uppercut pa, hindi lang tinamaan, boss, tulog si Kubuntin doon. Suspendido pa rin ba si Kubuntin? Di ba, boss? Sumuntok siya. Normally, yung mga ganyan, boss, yung nanuntok lang ng ganun, ano lang yan eh, fine lang yan eh, 20,000 eh. Di ba? Alam nyo ko ako sa PBA, Boss Todo, tataasan ko na yung multa sa mga ganito. Di ba? Total, ayaw nyo ng ganyan, although maganda yan kasi pinag-uusapan kayo. Pero, ang sabi ko, mas makikinabang ho kayo, mamaya magkaroon na naman ng pandemic, magkaroon ng gera, mawalan tayo ng langis, wala ho kayong laro kasi wala kayong pondo. Di ba? Lahat pagkakitaan nyo na. Di ba, boss? Tapos, wag nyo hong apektuhan yung kampanya ng isang team, lalo na sa isang conference na napakaikli. And worst, wag nyo pong gagawin yan sa isang independent team. Di ba? Kasi yan na nga lang ho ang bumabalanse ng liga natin eh. Tapos kakanain nyo pa ho ng ganyan. Di ba? Malasalamang kero. Di ba? Parang may kunaibans eh. Di ba, boss? Para. Oo nga. Pero ito. You can't help but di ba? Minsan you understand yung mga ganyang mga, alam mo yun, mga ganyang haka-haka because nga, lalo na in this case, di ba? Iba yung dating eh. Di ba? Diba? Iba yung dating eh. Di ba, boss? Ito, sige, yung mga viewers ho natin, mas magaling ang mga memory nito. May mga pornographic memory itong mga to, boss eh. Sige nga, sample set kayo ng mga sample ng ganito sa import man o sa player na nanuntok ng mga malalaking teams tapos hindi sinusupinde. Di ba, boss? Ang daming ganyan eh. Ang daming ganyan eh. Pero ito, boss, paano ito maiiwasan? Ano sa tingin mo? Dapat mo maghigpit ang PBA pero ako, I like what I'm seeing ha, yung mga ganyang physicality. Tapos yung mga sila ball, alam niyo si Ball, ito, pag-usapan na rin natin si Ball. Masyado mareklamo ngayon. Hey, they're playing football here. Ganon, di ba? Di ba, boss? Alam mo, Ball, kung naiintindihan mo lang ako, paglabas mo dito sa Pilipinas at naglaro ka sa ibang liga, mas makakatulong sa iyo yung toughness na yan. No? Dahil ang mga Pilipino, talagang likas sa dugo natin, yung talagang ganyang klaseng lumaro. Di ba, boss? Kaya nga yung mga PLM dito, boss, hindi tumatagal eh. Ayaw nila ng ganyan nung una eh. Recent nila lang, di ba, may mga talagang nag-thrive ng gusto sa sistema. Although yung mga PhilAm natin, usually boss na nagsa-thrive, bukod sa big man, mga shooter na lang. Yung mga hindi gano'n nakikipagbanggaan. Pero yung mga gwardiya, mga wingman, boss, pansinin mo, hindi nila kaya, hindi sila tumatagal eh. Pansin mo, boss Do? Oo. Ano ginagawa? Oo nga. Gumagawa ka Paano story? yan eh? Mahirap yan eh. But, I don't know. Pero you can, alam mo, you can appreciate the wisdom of yung mga Eto, previous boss. commissioners, di ba? May nag-comment si Paligan ni Boss Alpras. Ano ba naman pangalan mo? Ito, example na lang, boss. Example na lang, boss. Nanuntok yung import ng Rain or Shine. Kasi sumuntok yung, naunahan siya sinuntok. Tama, boss. Tama. Yes. Paano yung nanipa? Na import? Ng Pilipino? Walang ginagawa. Gusto nyo paglaruin. Papayagan nyo pa. Di ba, boss? Doon pa lang. Di ba, boss? Basag, Ha? Basag. Di ba, ang layo, boss, nung weight, nung decision making eh. Di ba, boss? Yeah. Ang layo eh, kung paano natin bigyan ng mga pagpaparusa. And bukod doon, yung 2 games ko na suspension ni Kubunti, napakaliit po niyan. Alam niyo kung bakit? Uulitin na naman niya yan eh. Alam mo, bago yan kay Johnson na yan, nangyari sa kanila ni Mamuyak Di ba? Yung halos patayin siya sa mura ni Yengyo sa bench, di ba? Dahil binira rin niya. Kasi nagiging habit para sa player. Now, kung ang PBA po, takot magkaroon ng napakaraming Calvin Abueva, actually boss, yung panahon nga nila Bo Belga, yung pananakit nito, pisikaran lang talaga eh. Manageable, nakakatawa eh. Iba ho yung nakakatawa sa pananakit na nakakatakot.
Di ba, boss? Yeah. Oo, Boss, parang syempre. pinapapalit mo ako, boss. May kachat ka ba? Parang ayaw mo ako. May inano ako sa'yo eh. Buti sabi ko, mahina yung ano mo. Ba't ang ganun mo Inano eh? kita. May ina pa ba yung audio ko? Okay na ba? Ayan, lumakas na ng konti. Okay na, Sabi ko, ayan. Hindi ko alam kasi sasabihan mamaya kita ayusin eh. ko nga to. Ayusin ko yung ano ko, Oo, pag-update ako ng mga oo. app. 5 araw ako sa ospital, boss eh, kaya hindi ko to na-check. Saka na. may na-interview akong coach as we speak. Ang puta. Ano sinasabi niya? Tukol sa? Oo, kita. Eto, tinanong daw niya si Kume eh. Ikaw ba, Kume, pag sinuntok ka, di ka gaganti? Sabi niya. Sabi ng Sabi coach. ni Coach Yeng, puta. Ah, At tinanong daw niya si Kume, puta, ikaw ba, Kume, pag sinuntok ka, di ka gaganti? Yun daw Pero- yun daw ang sinabi niya kay Kume. Puta. pero boss, in fairness kay Kume, hindi gaganti yan. Mumurahin ka lang yan. Paparusahan ka. Yung personalidad ni Willie, boss, tatawanan ka pa yan eh. Takin na mo ba't mo ako pinaramig? Masyado mabait yan eh. Si Kume, Oo. di ba? Masyado mabait yan. Pero At tama yung saka, point ni ano Kume. naman, granted na ano talaga, pag ganyan mga desisyon, pag napunta sa kamay mo, mahirap talaga ano yan. Eh. Kasi ang dami mong kailangan timbangan. Di ba? Timbangin, di ba? Oo. Welfare ng teams, but at the same time, you want to instill discipline, but you want to, Oo. keep the league in order, di ba? And at the same time, be consistent, di ba? Mahirap talaga. But in this case, di ba? I think ang ano doon is but ang pinaka-crucial dito is yung weight nung dalawang nasuspinde, di ba? Oo. Yung isa, import na halos 7-footer na gumagawa ng 30 points. And yung isa, di ba, na nag-instigate for that matter, di ba? Oo. And his value to the team. And I think that's what Coach Yeng has Oo, been trying dapat to drive oo. home ever since, di ba? Dapat boss, yung mga suspension na ganyan, boss, tinitimbang din ng PBA yan eh. No? Ano yung repercussions pag ginawa ko to, depending on the status niya doon sa kupunan. Di ba, boss? Tama ba? Pero ikaw, boss, Yeah, kung ikaw yung commissioner, ano gagawin mo solusyon dito? Ako, nagbigay na ako ng take ko kanina. Ikaw, ano ang solusyon mo? Tama yung ano mo eh. Ako, I have to agree with you na na dapat pinatawan na ng malaking penalty yung Pera na lang. penalty pera. Perahin mo na lang, Oo. kumi. Nilagay mo pati ilagay mo pa ano ba yung sa mga yung sa mga yung parang public service community service, di ba? Tama. Nilagyan mo ng mga ganung mga aspects yung Oo but nga, not no? Oo. suspension. Di ba? Para And- talaga, huwag umulit. Sana tinignan mo muna yung ito ba basagulero ba to, di ba? Ito ba basagulero to, di ba? In wherever he played, nakita mo ba, tinignan mo ba? Ito ba palaging na-involved sa di ba? Crucial yun, pare. Kasi then, if palagi siya napapaaway wherever he goes, tapos nakita mo, right in his second game sa PBA, nakipag-away, then you see a pattern, di ba? Then you see a pattern na kailangan mong, kumbaga, umpisa pa lang, you need to address with the suspension. Oo, tama. Pero kung wala namang record ng medyo masamang behavior to in the previous leagues where he played, then maybe you can give him the benefit of the doubt. Tama. Diba? So, Ganyan yun. yung Diba? one game ba Dapat na may due diligence, di ba? Oo, tama. Yung one game ba na yan, boss, unfair din yan for you. Oo, kasi nga, this is a tournament na napakaiksi. 1. 2, this is a tournament where 7-footers roam, di ba? Kumbaga parang di ba? Which is a rare. Siguro nung sabihin mo nang before, yung 30% ng chance ng teams nagdedepende sa import. Now, with yung mga all these big imports in town, parang more than 30% na eh. And when you suspend one import, parang you're taking away 30 plus % of the value of the team. And in that case, masakit yun. 40% pa nga, boss eh. Nakita mo naman yung Diba? Nakita mo naman yung halaga niyan. Ako, sa akin, conservative. Pero siguro, maybe. Ito, di ba? Diba? Nakita mo yung naglaro yung Jalen Johnson, di ba? Kasi boss, yung rain or shine, hindi nila kayang talunin yung token text eh. 'Di ba? So, they were able to ride on that momentum na dala ni Jalen Johnson kaya tinalo nila yung token text. 'Di ba? Kasi pinagpipiestahan ilang Suki sila eh. conference 4 na sunod-sunod yan eh. Nasa abante pa ako nun, boss. Tinatalo na sila sa playoffs yan eh. 'Di ba? Simula.
Ano sila pinagpipiestahan sila ng ano ng Token. TNT and suddenly they won, di ba? Suki, So, oo. you can see the value of Jalen Johnson right there, di Oo. ba? Kaya nga. Okay. So, ang final take natin dito is unfair, no? Kaya lang hindi na to pwedeng i-reconsider, boss. The appeal was turned down. So, meaning to say, hindi na i-review. Ba't kaya tinurn down yung appeal, boss? Ano? Ano pa ba Yun yung... nga raw, buta kasi sumuntok. Sumuntok daw kasi. And pag sumuntok, Hindi. that's almost an automatic suspension. Automatic Ang tanong ko suspension. doon, boss, kung hindi ba siya sumuntok, hindi siya susundan ng suntok ni Kubuntin, sumusunod na rin si Optana. Oh, yun nga Di ba? Yun nga Tapos, nga, sinasabi ni Coach Yeng, dapat nasa discretion mo na yan Oo. Sabi niya kay Kume, dapat nasa discretion mo na yan kung ano yung ano. Mahirap questionin yung mga tanong ni Coach Cheng, boss. He was once a commissioner, ah. So, alam niya yan. Oo nga parang, dapat nga, yun nga, unang-una dapat winay mo Ang ako feeling ko doon, hindi sila nag-due diligence. Ngayon, sana in-explain mo sa Raynor Shine, itong import na nakuha nyo, may history na to na nakikipag-away, na mainitin ang ulo. Di ba parang si Snow Badwa, di ba? Nagbo-boxing, di ba? Di sana nalaman nila, di ba? Biro lang pare, baka naniwala. Yung pa isa, wala rin reprimand kay Optana. He was on an attack mode. Oo nga, tsaka Diba? ano ba yun? Kaya lang, Mali binigyan sa bench. na siya ng kinabukasan ni ni Bolik. Oo nga. Flying kick shot. Hahanap ka na sa Flying kita. kick. Oo nga, masakit yun. Kaya nga. Anyway, so siguro lesson learned dito. Tsaka malaking epekto nito po sa rookie of the best import na trophy for Jalen Johnson, ha? Kasi in their first games, siya yung isa sa mga nakikita kong magaling. Di ba, boss? Magaling pa naman, no? Oo. Magaling, ano? At yun nga yung sinasabi ko sa iyo, boss, bago tayo nag-start ng conference, kung naghahanap tayo ng Gilas Naturalist, ito, ang dami. Yung sa import ng Blackwater. Oo nga, no? Di ba, boss? Oo. Ang dami. Ayan, si Bol. Ito, boss, tanungin kita bago tayo lumipat, since talk and text naman, bago tayo mag-Magnolia. What do you think of Bol, boss? Hindi nagpa-interview kahapon. Naawa nga ako kay Jolas, Boss, sa totoo lang, nayayabangan ako kay Jolas, pero naawa ako sa kanya nung punto na yun. Yung, hey, come on, you go there, you're the best player. Oo nga, Yung mukunan lang yung mama, 'Di ba? Parang gustong magicin ni Jonas yung sarili. Chwing, wala ako rito, wala nakakita, wala sana naka-record. 'Di ba, boss? Dami nakakuha. Diba? Pero boss, dapat yan paparusahan ng PBA yan. Yung ganyan. Kasi requirement yun. Pag best player ka, dapat hindi mo ma-distort yung flow ng broadcast ng host broadcaster kasi nagbayad sa iyo yan ng rights. Paano to ngayon? Lusot na lang? Boss. That would be an interesting case. But eventually, ngayon, siguro mapapalambas nila. But eventually, I think it's something that the league will have to deal with. Diba? Sino dapat dito, boss? Is it the Oo, talk and text? kasi may rules naman yan. Boss, hindi Diba? pwedeng talk and text to kasi they will lick his ass no matter what happens. Kasi ito yung sinasabi ko sa inyo bago nag-start yung conference natin. Kung matatapos si Bol, malaki ang chance mag-champion ng talk and text. Pero with the way things are going, parang hindi natatagal. Boss, parang tumatawid na sila sa alambre dito. Kailangan na nilang ipatronize, di ba? Boss, pag sinabing gusto ng babae, bigyan nyo ng babae. Di ba? Kaya nga nililibang na nila sa Arlen Budol, Di ba, boss? Quiet tayo. Quiet. Hindi, ibig sabihin, boss, yung ba mga entertainer ba? Yung mga, di ba? Yung mga, ano tawag doon, boss? Yung mga escort na kakwentuhan lang, di ba? Para hindi siya naiinip, di ba? Kasi homesick na yan, Di ba? 3 linggo na mahigit dito yan, Pero ikaw, boss, sino dapat kumausap dito? Is it the PBA? Is it the board? Well, just to be the PBA that will impose its own rules. Now, pag hindi may fine sa liga yan, may fine sa player, di ba? Yun naman ang dyan, yun naman ang repercussions mo dyan. And it's the duty of the PBA to impose its own rules. Correct. Di ba? Di ba pwedeng bigyan ng preferential treatment yung isang player just because magaling siya, di ba?
Ano yun? I think that's foul. So, it will be interesting how the PBA handles it, di ba? Correct. Lalo na, hindi raw nagpapa-interview, hindi medyo aloof pagdating sa mga fans, ang buta, di ba? Oo. It's not what the league needs right now. It needs really a player like Bol to spark or reignite the interest in the league. Pero the way this is going, medyo may mga may mga nakikita ka ng Red oops. flag. Ito medyo Kung ako sa sana kung pero ako sa Tokentex, maghahanap na ako ng import ngayon. Di ba pwede si RSJ no, boss? Di ba pwede? Oo. oo. Pero yung mga ganyang caliber, boss, yung nasa NBA caliber ka, wala ka, 'di ba? May problema eh, 'di ba? May something eh. 'Di ba? So yun yung ano. Saka tandaan mo, pare, lahat ng mga magagaling na player, may talaga gagaling na import, may mga may mga kanya-kanyang quirks, di ba? Para Pwede sa ka mga natin host, sabihin. tsaka sa writer, boss. Kita mo, ikaw. Joke lang. Joke lang. Pero boss Kita mo, ikaw. Pero boss, nagtataka ako dito si Chot Reyes hindi na involved dito sa issue na to, boss Kasi alam mo naman. Kasi parang as much as possible, feeling ko lumayo. he's trying to detach himself from yung management ng ball. So he's letting guys like Jolas handle him. So parang at least pag ganun, di ba? Hindi, yung kay Glenn. Purely player-coach Kubuntin. yung relationship mo. Kay Kubuntin. Ano? Di ba, boss? Wala ako nabasang statement niya doon kay Kubuntin. Oo. Ganun Siguro sabi yung ni Chot, pag nag-champion na lang ako, tsaka na lang ulit ako. Oo. Okay. Anyway, so boss, lipat na tayo sa Magnolia. Ano ang problema ng Magnolia ngayon, boss? Ano ang nangyayari sa Magnolia? Coach ba? Import ba? I don't think it's the import. Pero if it's the import, it's their fault. Kasi humanap ho kayo ng ibang import dati, papalitan nyo rin ho pala last minute. Anong klase ho yun? Diba? The reason why you're planning the import in early is for him to get the system and acclimatize and then familiarize himself with his teammates. Kaso, okay lang pa start, tsaka nyo ho pinalitan. Diba? So, kasalanan nyo ho yan. Ngayon, ang sinisisi nyo, sinuni. Diba? Parang sinuni ang kailangan palitan. Hindi naman ho kayo katulad ng Converge, boss, na pag natalo sa San Miguel, papalitan na. Papalit na. So, ito na. So, ano ang problema ng Magnolia ngayon, boss? Bago natin umpisahan to, buta lahat na sinabi mo magpapalit lang import, nagpalit na, pare. Sa Snow Limits, di ba? Boss, San Miguel, malapit-lapit na. Di ba? Di ba? So, Converge, Ito, may San Miguel. istorya rin si Katoto mong buta, papalitan lang rin daw si Omot ang buta. And the loss to Blackwater daw was the last straw. So, going back to Magnolia, I think it's all of the above. Kaya nga. Actually, ano to, boss Ang nangyari, boss, ito, tignan lang natin yung trend, boss Since pumasok si LA Tenoro, yung mga viewers ho natin, comment din ho kayo. Yan, yung mga fans ng Ginebra, magpiesta ho kayo. Biglang tumaas yung sumipa yung viewers natin, boss So, simula nung pumasok si LA, the program, is it paakyat o balanse lang o pababa? Boss Dodo. Ha? Ano? Ako tingin ko pababa ito Una, walang direksyon. Diba, boss? Hindi ko yun ang feeling mo? Yun ang feeling mo? Wala silang, kasi, hindi nila ma-address yung mga, kasi boss dito, the first thing na gagawin mo, pag nag-assume ka ng head coaching job, hindi ho ako coach pero may knowledge lang ako, nagbabasa ho kami lagi na YouTube, di ba? Sa tagal na ho namin, Diyos ko naman ho kayo, sa tagal na namin na naka-observe sa mga teams, alam na namin yan. So, the first thing na dapat gagawin mo dito, Boss Dodo, is i-address mo ano yung kulang. Bakit, may mga mali sa panahon ni Chito Victolero? Di ba? Big man ba? Ano ba? Di ba? Point guard ba? Masyado na bang may edad yung point guard natin? Di ba yun yung una kong i-address? And then kung yung ano yung maganda laro kunyari ni Mark Baroka, maganda kunyari ang laro nitong si Jerome Lastimosa. Di ba? Hayaan ko sila, bigyan ko pa sila ng break. 'Di ba? Ngayon, kung yung tama boss sa mga nawala sa sa Magnolia ngayon, sila yung pumuputok sa ibang mga teams. Jeric Ahan Misi. Gio Halalo. 'Di ba, boss?
Oo nga, oo. Oh, yan yung mga what if totga ng Magnolia ngayon. 'Di ba, boss? Thought ka. Oh, 'di ba? O ngayon, ano ho yung problema ng Magnolia? Kailangan niya ng big man. 'Di ba? Ano pa ho ang problema? Siguro yung backcourt, mag-infuse na ho kayo ng mga bata. 'Di ba? Huwag ho tayo mag-favoritism. Bukod doon, yun pong inyong backcourt, kung maganda ho yung laro nitong ibang mga players ninyo, huwag nyo silang i-deprive ng oras, ng minutes to play. Oo. Di ba? And bukod doon, kailangan ho, LA baka magalit ka na naman, kailangan pa ho siguro ng mga masinsinang pang pag-aaral, research, no, seminar nitong si Coach LA Tenorio. Kasi kumbaga ho sa, sa prutas, hinog sa pilit eh. No, kinalburo lang eh. 'Di ba? Kasi may experience ba siya sa high school? Wala. May experience ba siya sa college? Wala. 'Di ba? Oh. Kung magaling ho si LA, di sana siya yung inilagay sa Colegio de San Juan de Letrán nung nag-champion sila. 'Di ba, boss? Tapos biglang naging Gilas pa. 'Di ba? Bukod sa Gilas, wala naman na iba eh. Yung Gilas, kailan yun? Once in a blue moon ng kanilang mga laro. Paano ka may ensayo? Parang pagmamaneho ng kotse yan, boss eh. Kung nag-aaral ka, titigil ka, may driver ka bukas, next week, 3 linggo, tapos tsaka ka pala magdadrive pag leave, naka-day off siya, kaya naka-leave. Paano ka matututo magmaneho? Di ba, boss? And then, yung San Miguel po, it's about time you surround your coaching staffs with the competent people. Wala eh, puro display yan eh. Di ba, boss? Tama. Oh. Naalala ko yung point na sinabi mo dati doon sa previous programs natin di ba, na some teams nag-aalaga ng mga magagaling na coaches. San Miguel for some reason di ba? Hindi ganoon less aggressive when it comes to developing coaches. Di ba nabanggit mo dati kasi boss, kasi they always know they can always get away with getting the players that they need, di ba? To fill up yung spots na wala sila. Ngayon, hindi nila magawa yun, boss. Karibal nila yung Rain or Shine. Karibal nila yung Converge. Sumasabay na po yung MVP group. Dati yung MVP group, boss, naalala mo, bago natin biniren sa Spin POB, boss, ginagawa nilang comfort woman yung NLEX, pinagkukuko nila yung player nila doon. Ngayon, boss, di na nangyayari, di ba? Naalala mo? Di ba, boss? Si Optana, si Mikey Williams, dapat to, NLEX ang dalawa na yan eh. Hindi na nila ginagawa. So ngayon, numipis yung mga available resources nila. Nawala pa ho yung Northport. Mawawala pa po itong Terra Firma. Diba? So yung tactical move ng San Miguel nawala because they think they're macho. They think they can always win. But the problem is, yung Hinebra tsaka ho yung Magnolia, sunod-sunod na ho ang bleeding nila. Diba? Ang crowning glory na nga lang unang San Miguel ngayon is San Miguel eh. Because of Leo Austria, binalik pa nila. Kung di ho nila binalik yan. Ha? At si pa din? Di ba? Baka nangangapuha. Tingnan mo ba si George, eto boss, alam ko medyo naiilang ka sa sasabihin ko, ito, tapatan tayo boss. Kung naglaban ba sa championship si George Gallant tsaka si Chot Reyes, utak lang ni George Gallant, mananalo si George Gallant doon. Adjustment wise. Di ba? At bukod doon, boss, ito yung lagi ko sinasabi, Boss Dodo. Sa mga coaches po, mga kaibigan, pag ang player po magaling nung naglalaro po siya, chances are, butaw yan pag naging coach. Okay, I'm not trying to discourage Coach L.A. Tenorio, ha? I'm not trying to discourage Robert Jaworski. Pero ito, boss, let's face it, Robert Jaworski is just a charismatic coach. Pero yung record po niya as a coach, hindi aabot to doon sa legacy. No? In terms of winning championships, ninangyayawat ng iba pang mga dekalibre nating mga coaches. During the time of Coach Sonny Jaworski, boss, puso lang talaga yan, boss. Which is, yun pa yung basketball natin nun. Ngayon po, scientific na, wala siya nun. Wala ho siyang review, wala po siyang splicing ng mga video, wala po siyang scouting, wala pong ganon. Wala. Di ba, boss? Ikaw ano masasabi mo doon, boss, do? Hindi, wag kay Jaworski. Doon sa yung coach, yung usually magaling. Di ba, boss, do? Usually, ito yung kailangan mag-step up dun sa di ba? Sa coaching training, coaching knowledge, di ba?
Actually, ang dami yung mga magagaling na mga coaches dyan, boss. Di ba? Hindi nyo lang natatap. Di ba? O yan, for example, boss, kaibigan natin, si Bong Ramos. O, nagtaka nga ako sa Titan, ba't hindi itinuloy kinuha eh? Di ba? O, magaling yan. O, sino pa ba, boss? Sina Alex Compton. Di ba? Mga nandyan lang sa paligid yan. Nandito ngayon si Alex Compton, no? Andito yata, boss. Oh, sino pa ba yung Sa mga NBTC, di ba? Sino pa ba boss yung mga coaches na magaling na hindi magaling ng basketball? Si Delta, magaling ba mag-basketball si Delta nung araw, boss? Hindi siguro, pero buta Ba't nakapagpa-champion din sa mag-coach, MPBL, boss? di ba? Bakit ganun mag-coach? Ano din? Okay. Hindi naman. Anyway, so boss to, meron ka pa ba idadagdag dito sa Magnolia? Ano yung what adds up to the woes of Magnolia, boss Dodo? I think it's all of the above. Sinabi ko nga kasi, I think, una-una, I'm not convinced na, LA, Right? is ready to, Kasi, I don't think he was, at the time na ginawa siya Magnolia coach, as Gilas coach, I don't think he was ready to retire. I don't think he was convinced na panahon na para mag-retire siya, di ba? So, at that time, di ba? Medyo medyo magkaka-disadvantage ka na rin. Kasi if you yourself isn't convinced na it's time to shift to coaching, then medyo, di ba? Medyo mapipigilan yung growth mo, di ba? Alam mo naman, kasi hindi ka pa fully committed, di ba? Number two, I have to agree with you na Coach LA hindi pa fully developed as a coach and binigyan na ng ganitong responsibility. Pero at the same time, you know na he's cut out for coaching. Alam mo 'yun? Kasi napakagaling at napakataas ng Cerebral. IQ nito as a player, di ba? And ibang mag-isip eh. Ba't alam mong darating yung time na magiging coach yun, di ba? But I hope na itong current struggles ng Magnolia this season won't stand that trajectory ni Coach Ele. Correct. I feel he has all the skills and na kailangan to be a good coach. Pero siyempre, sabi mo nga kanina, I think yung tama yung term mo na parang hinug sa pilit, di ba? Eh, lahat ng bagay naman pag pinipilit, medyo sumasama. Mapait. Oh, so for the sake of Coach Ele, alam mo naman kaibigan natin yan, tsaka mabait na tao yan. Mabait nga. Sana this won't stand his growth as a coach. Actually, boss, kung ano yung record mo dito, when you're a coach, you're as good as your last game eh. Di ba, boss? The losses are attributed to the players. The wins are attributed to the players, but the losses, it's all on the coach. Tama. Yan ang dapat tandaan ni LA ngayon. Di ba, boss? And the fact that he is handling itong Magnolia, all the more po, na may bias against him yung mga fan base nito. Oo, dahil siyempre. Kasi ano to, sinasabotayan nyo ba kami? Ano to? Dito ka nag-OJT sa amin, sa team namin? Anong klase yan? Tapos ang lakas pa ng balita na pagka okay na, lilipat na siya sa Ginebra in 2 years time. Di ba, boss? Tama. So, yun yung ilan sa mga bias dyan eh. Di ba? So, ako siguro dito kung kay Coach Ele, mag-aral ako or I can ask Boss Al Francis, malakas naman siya, boss. Bigyan mo naman ako ng magaling-galing na tinyente ko dito, yung pwede akong guide, bulong-bulong ba? Bulong-bulong. Di ba, boss? Kasi doon ka matututo eh. Kasi let's face it, kahit ako sa iyo, boss, pag nagsusulat, boss, ano nga pala yung ganitong term? Di ba, tinatawagan kita, boss? Di ba, boss? Alam mo yan, di ba? Boss, paano ko ito hahabiin? Ito yung kwento, ito yung yan, ganyan, gawin mong ganyan. Ganun kami ni Boss Dodo. Di ba? So, parang Mark Kagiwa, tsaka ano yan, di ba? Jong Chico. Di ba, boss? So ngayon to, ano to, boss? I think the best way for Magnolia to kumaga get over this hump, boss, is siguro mas tutukan nila yung system nila, i-identify nila kung ano to, and as much as possible, boss, i-inject na nila sa system itong kanilang import
'Di ba? Kasi magaling naman yung import nila, boss eh. 'Di ba? Aha. And bukod doon, kung kaya nilang gumalaw, ngayon pa lang, no, kunin nila yung mga kailangan nilang mga pwesto. 'Di ba? Ang dami pa niyan eh, 'di ba? Kunin na nila. 'Di ba? Para yung Terra Firma po, hindi umangat ng umangat kasi pag nanalo yan, 3-0. Oh. 'Di ba, boss? Mawawala yung first pick sa Hinebra. Oh. Ay, oo nga, no. Baka maging si Kai Soto yan. 'Di ba? Baka si Dwight Ramos yan. Oh, ako hindi ako magugulat, boss, pag biglang nagpa-drop si Dwight Ramos eh. Dikit na dikit sa San Miguel Corporation yan eh. 'Di ba? Oo nga, eh. Oo. May mga ugong-ugong Dwight Ramos, di ba? Oo. Kasi alam nyo, ang best two talaga dyan, bukod sa height lang ni Kai Soto Dwight Ramos, boss. Dwight. Alam mo, may hila ka na fan base. Magaling. Malaking point guard. 'Di ba? Can play 1, 2, 3. 'Di ba, boss? Shooter. 'Di ba, boss? Pang-international. 'Di ba? O itatali mo talaga. 'Di ba? So, yan. Wala ko yung PBA, ganun yung gagawin ko eh. Ano? Ibabalik ko na to unti-unti. Alam mo yun? Yung alin, boss? Alin? Like, ang una kong kukunin, tatargetin si Dwight. Diba? Oo. May pera naman akong, may pera naman akong, pambayad dyan. Yung mga team, mayaman naman yan eh. 'Di ba? Pangalawa kong siguro si Renza Bando. Yan, mga tipong Renza Bando. Yung mga Na hindi naman talaga secure sa di ba? Pagkatapos KQ, di ba? Pagkano ba sila sa Korea? Sige mo, magkano ba sila sa Korea? Siguro tingin ko, mga 25, 30, ito, di ba? Di ba kayang bigay ng mga teams yan? Di ba? Oo. Lalo na mga teams from the MVP and San Miguel Umbrella. Tsaka boss, paso na yung pasweldo ng PBA. No, yung sweldo yung di ko maintindihan eh. Kailan yung bilig, boss? Nag-spin POV pa tayo ng time na yan, di ba? Nung pumutok talaga yung bilig. Pero ang mahirap doon, hindi pa nila i-lift eh. Dapat matagal nang linis yan. Yung ba? Yung Several years ago. yung salary cap. Yan. Oo, di ba? At least, boss, pag hindi nila nililift, meron silang panloko sa sarili nila. May salary cap kami. Di ba? Yun nga eh. Ang mahirap sa kanila, papasweldo sila ng mahigit sa million sa mga ibang players. And Si yet, Mikey. Si Mikey. tinatago nila. Imbes sabihin nilang, oy, pinapasweldohan namin si ng ganito. Pangyabang pa yun. Kasi, naglubag mo mukha, imbes na purihin sila ng mga teams, ng mga fans, abay, binabrand pa silang, binabrand pa silang mandaraya, di ba? All because of a salary cap that no one follows. Oo. Diba? Yun ang dyan. Yun ang masakit dyan sa PBA na. Non-existing salary cap, 'di ba? Mythical salary cap, 'di ba? Pero boss, kung tingin mo magkakaroon ng epekto sa yan na makakuha mo yung ibang mga players. Kasi iba doon talaga, boss, parang na lang eh. Nagmumukhang tanga na lang yung ibang mga players natin doon, makakuha lang ng kontrata sa ibang lugar eh. 'Di ba, boss? Kasi ayaw nila yung pagbalik nila dito, 250, ulit sila, sanay na sila sa 600 pataas eh. 'Di ba? Yan lang naman yung diyan eh, stumbling block, kaya ayaw nilang bumalik dito sa PBA para magpa-draft eh. 'Di ba? Anyway, so yan yung Magnolia, ayan, kailangan yung kumuha ng tamang mga players na kailangan ninyo. Tapos pagka yung player, kahit paborito yan, kahit tropa yan, pag malas, ilabas. Ayoko na magbanggit, boss, baka may makasama pa sa akin eh. Malas, ilabas. Pag malas, ilabas. Tama ba ako, mga viewers? Sakayin ba kayo doon? Boss, trade na tayo, boss, para mabilis na. Kasi 11 eh. Boss. Ikaw na, you handle that. Eto po, mga kaibigan, nung una po itinanggi, pero ngayon inilalako na naman. Evan Nelly, boss, nasa trading block, mga kaibigan. Hindi ko alam kung anong rason, pero hindi ko yata type ng management talaga ito. So ipinost ko po to before. Pinakiusapan pa po nila ako, pakibaba naman kasi hindi totoo yan. Pero ngayon po, nasa trading block na. Nagaanap na po sila ng papasahan. No? So, ang tanong ho dito kay Evan Nelly, mga kaibigan, is, ano ba to? Hindi mo ba pinapasahan si Francis Escandor? Kasi nung pinanood ko yung game nila kahapon, tsaka nung last week, nagpapasa naman. Nag-hassle pa nga. Di ba, boss? So, ano ba to? Yung bang galit dito, kung yung management na luma o yung management na bago, yung galit ba nila kay Evan Nelly, boss?
Nagmula pa sa Lasal o ngayon lang talaga hindi nila type? Yeah. 'Di ba? So yan, nasa trading block na po si Evan Nelly. So may mga ibang teams. Talaga? Oo, may mga ibang teams na nag-i-inquire. Boss. So, isa na ho dyan ang San Miguel Corporation at syempre po ang NLEX Road Warriors, pero hindi ko alam kung paano pa nila isisingit, sagad na sila sa gwardiya. Pero kasi in anticipation yan sa possibility na mawala na sa kanila si Stockton balang araw Stockton tuloy si Winston. Uh-huh. 'Di ba, boss? So, alam niyo naman yung NLEX, yan yung ano nila eh. Yan yung pinaka-nucleus nila, yung mga gwardiya, yung guard spot. 'Di ba? And talagang hustle player po yung Nelly, 'di ba, boss? Pwede kasi iba to sa token text din to, boss eh. 'Di ba? Kasi Jason Castro. Naman. Saka, maganda maglago yun eh. Oo. Maglago yun. Maganda to, boss. Pan-token text nga ito eh. Yung Jason Castro, boss, ano yan? Nag-i-ensa-ensayo na pero hindi pa yata lalaro. Parang playoffs pa yata po pwede to. So, ayan, po pwede nila isingit yan. Kaso sino ipapalit nila? Si Pugoy, hindi nila pwede ipalit, boss, kasi pinost ko na, di ba? Ginawa na nga ni Homer. Nakakasanayan kay ano eh. Nakakasanayan kay Bearfield, boss eh. Galing ng Bearfield ka. Hindi, nagpapakita siya. Alam na niya, boss eh. Si Bearfield, boss, pag sinabi mong ano, tama pansinin mo, boss ha, pag hindi natin nilalabas na matitrade siya, pag nilalabas na matitrade na sa iba yung laro eh. Di ba? Talaga? Oo. Di ba, na-inspire siya eh. Ikaw ba naman, sino ba naman ang gusto mo doon sa Blackwater? Di ba, yung team owner nga nun, ayaw na ron eh. Sa Koponan eh, gusto na niya ibente eh. Naghahanap na ng buyer yan eh. Di ba? So, pero ako nalulungkot ako for Boss Joseldo siya. No? Marami siyang pangarap for the PBA na na-realize lang niya na hindi niya magagawa nung nakasaloob na siya. Mabubuli. Di ba? Ito pa, boss. San Miguel, mga kaibigan, iniispatan po si Joshua Munson. Gusto niya ipalit si Wami Chongson. Chongson to Munson. Yan ang Fair palit. ba yun? Ha? Fair ba yun? Hindi fair 'yon, boss. Yun. Ang problema, boss, si Joshua, matagal nang gusto magpa-trade diyan. Kaya nga nagagalit yata yung management ng Titan kasi boss, si Joshua, mga kaibigan, kaya hindi natuloy yung Stockton, outright sinabi niya, I don't want to play for Converse. Tinurn down ni Delta. Hindi ko alam kung bakit eh. Done deal na yan, boss. Stockton Munson. Done deal na yan. Talaga? Oo. Alam mo kung sino nag-confirm sa akin? Converse mismo. Wala ka alam. Haka mo lang yun, boss, ha? Diba? So, yun yung naging rason. Naburat. Hindi siya kinuha. Pumutok. Diba? Naghabol pa nga si dyan eh. Naghabol pa nga yung Blackwater dyan eh. Sa Stockton eh. Anyway, so yan yung pinaka-latest. Tapos gaya nga ng binanggit ko kanina, ang Converge po, possibly, pag natalo po sila, mga kaibigan, against dito po sa San Miguel Beermen, kaya na laro nila. Ayan, boss, March 25. It's on Wednesday. Pag natalo po sila dyan sa Wednesday, kahit po, di umano, ay binayout nila ang $50,000 na contract nito pong si Kyler Kelly, no, at binigyan ng di umano ay $70,000 per month. Guaranteed 4 months. 4 months ang ginaranti mo. Boss, ba't ka nag-guarantee ng 4 months? Kung hindi ka ba naman magulo, boss Dodo, 2 months lang ang required eh. Diba? Ginaranti mo ng 4 months, willing na sila to let go. Kasi yun yung nakikita nilang problem. Diba? So yan yung mga latest movements natin. Tapos boss, si Andre Karakot, boss, nasa trading block, pero sabi ni Coach Cheng, wala pang kumakagat. May mga nag-alok sa kanila, pero hindi na bumalik. No, so far, wala nang galaw muna raw yung rain or shine. Ang NLEX, boss, ito si Enoch pa rin, hinahanapan nila, pero I don't think gagalaw po sila at this point. Kasi aside from the loss sa talk and text kahapon, maganda naman yung kanilang ipinapakita. Di ba, boss, do? Kaya yung player na yun, no? Si Enoch, hindi lang talaga... Bibigyan ng opportunity sa no? Hindi lang talaga no? Hindi lang talaga type siguro o hindi fit sa system ni Coach Jong. Anyway, boss do, ako yung magpapasalamat na sa'yo. Salamat sa oras natin, boss, ha? So, hindi rin ako pwede tumagal. Boss, pero boss, napasi ka ba sa mukha ko? Hindi na ba katulad nung huli tayo nagkita, boss? Kaya hindi ka na umiiyak. Ha? Hindi ka na umiiyak.
So, umiiyak ako kay Boss Dodo noong nakaraan dahil hindi ko, kasi wala ho ako sakit, no? Ang sakit ko lang is wala, kumbaga sa iPhone, wala po akong app na pandurog ng uric. So lahat nailabas ko na, yung fatty acid, fatty liver, di ba boss? Sodium, nailabas ko na yun, cholesterol. Yung gout, umikot-ikot lang Ayun, nung hindi umikot-ikot, boss, mahirap pala sa ganon, sabi ng doktor. Pag tumigil ako ng pag-inom ng tubig, boss, yun, kakapit siya. Kasi pagka may water ka enough water ka sa katawan mo, madali mong makalimutan yan. Lumabas ka lang, pawisan ka, boss, makalimutan mo uminom. Kakapit siya ngayon sa mga joints mo. Yun na yun, mamamagana. Ganun ba? Oo, mamamagana. So, ang ginawa, boss, tinusok, lumabas, kala mo pinapaitan. Sabi ko, shit, ayoko na talaga ng pinapaitan. Dami. Ngayon, boss, lumabas din yung leeg ko. Pero double purpose naman yung pagpa-hospital ko, boss. Kasi yung leeg ko ginagamot na. Hindi ko tuloy mabayaran si Boss Dodo. Dami ko utang. Boss, yung yung leeg ko, boss, ito naman, pinapagaling na rin. Kaya drugged ako ngayon So, medyo kaya nakita mo, wala ako sa focus. Di ko nagalaw agad yung system. Drug tayo So, lahat ng muscle ko malambot ngayon. So, bawal ako mag-weights. Pero na-cleanse na ba yung mo? Cleanse na. Malinis na ako, boss. Sabi nga nung iba, no, pumayat ka na. Hospital ka kasi. Sabi ko, hindi. Doon nga ako tumaba. Kasi pinakain ako. Dito, boss, di ako kumakain. 20 hours, 4 hours lang ang window ko to eat. Di ba, boss? Alam mo yan. Oo nga. Pero mas maganda yun, boss. Clear yung mind mo. Nakakapag-isip ka na malalim. Di ba? Okay? Anyway, on that note, meron pa ho kami 666. Demonyo ho kami dito ni Boss Dodo na viewers sa Facebook. Pero kailangan na ho namin putulin to na magpapasalamat kami sa inyo. Bukas babalik na ako sa pagsusulat sa spin yung mga nakakamiss ho sa akin. Yun. Pangako ko po yan Okay, Boss Do? Pangako mo yan Oo, pangako ko, boss. Gawin natin yung kay Greg Slaughter. Yung mga nagtatanong ko tungkol kay Greg Slaughter. Ilalabas ko bukas. gawin natin bukas. Okay? I love you, boss. Di ko nilabas kasi baka ma-preempt tayo Okay? Love you, Boss Todo. Okay. I love you. Salamat. Bye-bye.